Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, high frequency words at pag-unawa ng parabola. Bilang bata, sumusunod ka ba sa payo ng iyong mga magulang? Mahalaga bang palagi tayong nakikinig sa kanilang mga payo? Ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo makikinig? Ngayong araw, matututuhan natin ang mga salitang madalas gamitin o high frequency words. Magbabasa rin tayo ng isang parabola at aalamin natin ang mga katangian ng tauhan. Basahin natin. Ako. Ako ay masunuring bata. Ikaw. Ikaw ay may kakayahan bilang bata. Tayo. Tayo ay nagmamahal sa ating bansa. Siya. Siya ay may paggalang sa magulang. Dito. Dito sa aming tahanan ay may pagmamahalan. Doon. Doon sa aming paaralan, sumusunod ang lahat sa mga patakaran. Amin. Tinuturo sa amin ang maging masunuring bata. Natin. Alam dapat natin ang kahalagahan ng pagsunod sa magulang. Ano ang high frequency words? Ito ay mga salitang madalas gamitin sa pang-araw-araw na pagsasalita at pagsulat. Halimbawa, ako, ikaw, siya, tayo, dito, doon. Basahin natin. Ang parabola ng banga. May isang inang banga at ang kanyang anak na maliit na banga. Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Ang tagumpili ng inang banga sa kanyang anak. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Ang tanong ng anak na banga na may pagtataka. Sapagkat ayokong kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kauring banga. Kaya't sa buong panahon ng kanyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga. Nakita niya ang eleganteng bangang porselana, ang isang makintab na bangang metal, at maging ang iba pang babasaging banga.
Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang banga. Marahil gawa sila mula sa iba't ibang materyal at iba-iba rin ang kanilang kulay. Sila ay may kanya-kanyang kahalagahan, hinulma sila ng pantay-pantay. Isang araw, isang napakakisig na porselanang banga ang nag-imbita sa kanya na maligo sa lawa. Noong una, siya'y tumanggi. Nang lumaon, nanaig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Bakit? Wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawing hindi tama. Pulong niya sa sarili. Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porselanang banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagkabanggaan ng malakas. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porselanang banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya'y nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kanyang ina. Sino ang tauhan sa kwento? Ano ang laging payo ng inang banga sa kanyang anak na banga? Ano ang ginawa ng batang banga sa payo ng kanyang ina? Anong katangian ang ipinakita ng batang banga? Kung ikaw ang batang banga, ano ang iyong gagawin? Ano ang aral ng kwento para sa'yo? Basahin natin. Ako ay mabuting mag-aaral. Mahal ko ang aking mga magulang. Tayo ay dapat maging masunurin. Magalang akong mag-aaral. Ako ay dapat laging sumusunod sa aking magulang. Ang high frequency words ay mga salitang madalas gamitin.
Ang parabola ay nagtuturo ng aral sa buhay. Gawin natin. Iguhit ang inang banga at anak na banga. Sumulat ng isang pangako tungkol sa pagiging masunuring anak. Ikalawang araw, mga salitang naglalarawan at kahulugan ayon sa konteksto. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Anong salita ang ginamit ninyo para ilarawan ang mga ito? Ngayong araw, matututuhan natin kung paano tukuyin ang kahulugan ng mga salita gamit ang konteksto at kung paano gamitin ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. Kahulugan ng salita ayon sa konteksto. Ang konteksto ay ang mga salitang nakapaligid sa isang salita na tumutulong upang malaman ang kahulugan nito. Halimbawa, ang batang si Ana ay masayahin, kaya lagi siyang nakangiti. Ang masayahin ay nangangahulugang palaging masaya. Salitang naglalarawan. Ito ay mga salitang nagbibigay turing sa mga tao, hayop, at bagay. Maging sa mga lugar at pangyayari. Basahin natin. Ang masayang araw ni Nito. Si Nito ay isang masipag na bata. Isang araw, pumunta siya sa malinis na parke kasama ang kanyang mabait na kaibigan. Nakakita sila ng maliit ngunit masayahing aso. Naglaro sila at naging masaya ang kanilang araw. Sino ang pangunahing tauhan? Saan pumunta si Lito? Ano ang katangian ni Lito? Ano ang nakita nila sa parke? Ano ang naramdaman nila sa huli? Basahin natin. Gamitin sa pangungusap ang bawat salita. Masipag, malinis, mabait, maliit, masaya. Ano ang kahulugan? Piliin ang kahulugan ayon sa konteksto. Ang batang masipag ay laging nag-aaral. Ang kahulugan ng masipag ay letrang B. Ang parke ay malinis. Ang kahulugan ng malinis ay letrang B. Ang aso ay maliit. Ang kahulugan ng maliit ay letrang B. Si Ana ay mabait.
Ang kahulugan ng salitang ito ay si. Ang araw ay masaya. Ang kahulugan ng salitang ito ay letrang A. Gawin natin. Isulat ang angkop na salitang naglalarawan. Ikatlong araw, high frequency words at pagtukoy sa suliranin at solusyon. Ano ang solusyon? Ibigay ang maiisip mong solusyon sa mga sumusunod na suliranin. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga salitang madalas gamitin at kung paano ito makatutulong sa pag-unawa ng isang kwento. Tutukuyin din natin ang suliranin sa isang kwento at bibigyan natin ito ng solusyon. Basahin natin. Ako. Ako ay laging may sakit. Ikaw. Ikaw ay dapat laging nagbabasa. Tayo. Tayo ay dapat laging sama-sama. Siya. Siya ay laging nakasimangot. Dito. Dito sa paaralan, tayo ay dapat na magkakaibigan. Doon. Doon sa palaruan ay lagi kaming naglalaro. Amin. Tinuturo sa amin na laging maging mabuting bata. Natin. Alam dapat natin ang pangangalaga sa kalikasan. Basahin natin. Ang parabola ng banga. May isang inang banga at ang kanyang anak na maliit na banga. Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Ang tagumpili ng inang banga sa kanyang anak. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Ang tanong ng anak na banga na may pagtataka. Sapagkat ayokong kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kauring banga. Kaya't sa buong panahon ng kanyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga. Nakita niya ang eleganteng bangang porselana, ang isang makintab na bangang metal, at maging ang iba pang babasaging banga.
Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang banga. Marahil gawa sila mula sa iba't ibang materyal at iba-iba rin ang kanilang kulay. Sila ay may kanya-kanyang kahalagahan, hinulma sila ng pantay-pantay. Isang araw, isang napakakisig na porselanang banga ang nag-imbita sa kanya na maligo sa lawa. Noong una, siya'y tumanggi. Nang lumaon, nanaig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Bakit? Wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawing hindi tama. Pulong niya sa sarili. Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porselanang banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagkabanggaan ng malakas. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porselanang banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya'y nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kanyang ina. Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang maaaring solusyon? Ano ang mangyayari kung naging masunurin ang batang banga? Kung ikaw ang batang banga, ano ang iyong gagawin? Bakit mahalaga ang pagiging masunuring bata? Ang high-frequency words ay mga salitang madalas gamitin. Ang suliranin ay problema at ang solusyon ay paraan upang malutas ito. Gawin natin. Ibigay ang mga naiisip mong solusyon sa mga sumusunod na suliranin. Ikaapat na araw. Salitang naglalarawan, konteksto at salitang ugat. Ano ang naglalarawan? Tukuyin ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Ang bata ay mahusay umawit.
Ang salitang naglalarawan ay mahusay. Ang aming bahay ay malinis. Ang salitang naglalarawan ay malinis. Mabalahibo ang aming pusa. Ang salitang naglalarawan ay mabalahibo. Ang ulam na niluto ni nanay ay masarap. Ang salitang naglalarawan ay masarap. Ngayong araw, matututuhan natin kung paano tukuyin ang kahulugan ng mga salita gamit ang konteksto. At kung paano hanapin ang salitang ugat ng mga salitang naglalarawan. Basahin natin. Ang mabait na bata. Si Lisa ay isang mabait at masipag na bata. Tumutulong siya sa kanyang ina sa malinis nilang bahay. Isang araw, nakita niya ang isang maliit na kuting sa maduming kalsada. Tinulungan niya ito at dinala sa isang maayos na lugar. Bakit tinulungan ni Lisa ang kuting? Ano ang mangyayari kung hindi siya tumulong? Ano ang gagawin mo kung ikaw si Liza? Bakit mahalaga ang pagiging mabait? Paano mo maipapakita ang kabutihan? Basahin natin. Gamitin sa pangungusap ang bawat salita. Mabait, masipag, malinis, madumi, maayos. Ano ang ugat? Sabihin ang salitang ugat ng mga salita. Mabait. Ang salitang ugat nito ay bait. Masipag. Ang salitang ugat nito ay sipag. Malinis. Ang salitang ugat nito ay linis. Maliit. Ang salitang ugat nito ay liit. Madumi. Ang salitang ugat nito ay dumi. Maayos. Ang salitang ugat nito ay ayos. Ano ang salitang ugat? Ang salitang ugat ay ang pinakapayak na anyo ng salita. Halimbawa, maayos, ayos. Masaya, saya. Mabait, bait. Madumi, dumi. Maganda, ganda. Gawin natin. Bilugan ang salitang naglalarawan at isulat ang salitang ugat
nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam.